Ang mahiwagang puso. Noon pa man, sa isang maliit na baryo sa gilid ng mga burol, may isang mahirap na binatang nagngangalang Dante. Hindi naging mabait sa kanya ang buhay. Ulila na siya mula pagkabata, walang pamilya, walang lupa, at walang sariling bahay. Araw-araw siyang nagtatrabaho ng mabuti, pero hindi pa rin umaangat ang kanyang buhay. Sa kabila nito, punang kabutihan ang puso ni Dante. Kahit wala siyang pag-aari, palagi siyang handang tumulong sa iba. Sa parehong baryo, may isang matandang balo na kilala sa pangalang Aling Edang. Namatay ang kanyang nag-iisang anak sa digmaan, at dahil sa sobrang lungkot, unti-unti siyang nabulag. Wala na siyang kasama at palagi lang siyang nakaupo sa isang sulok ng kanyang sirang bahay, hinihintay na matapos ang kanyang buhay. Minsan, habang dumadaan si Dante sa bahay ni Aling Edang, napansin niyang marumi at sira-sira na ito. Pumasok siya at mahinahong nagtanong, "Inay, kamusta po kayo? Kailangan niyo po ba ng tulong?" Tumulo ang luha sa mga mata ni Aling Edang. Sabi niya, "Anak, hinihintay ko na lang ang aking oras. Wala nang nagmamalasakit sa akin. Hindi ko na rin makita ang mundo." Naawa si Dante. Lumuhod siya at sinabi, "Hindi po kayo nag-iisa, Inay. Nandito po ako. Ako po ang mag-aalaga sa inyo." Simula noon, si Dante na ang nag-alaga kay Aling Edang. Nagtatrabaho siya tuwing araw, at sa gabi, nasa tabi siya ng matanda. Kahit nahihirapan siya, inuuna pa rin niya si Aling Edang. Ngunit pinagtatawanan siya ng mga tao sa baryo. Hindi nga niya kayang alagaan ang sarili, nag-aalaga pa siya ng matanda, sabi ng ilan. Ngunit hindi ito pinansin ni Dante. Alam niyang kailangan siya ni Aling Edang, at sapat na yon sa kanya. Sa paglipas ng panahon, unti-unting bumuti ang kalagayan ni Aling Edang. Naramdaman niya muli ang pag-asa. Isang araw, hinawakan niya ang ulo ni Dante at sinabi, "Anak, ang kabutihan mo ang pinakamagandang biyayang natanggap ko. Naway gantimpalaan ka ng Diyos." Ngunit dumating ang matinding tagtuyot. Natuyo ang ilog at nasira ang mga pananim. Nagutom ang mga tao at unti-unting umalis sa baryo. Si Dante ay nanatili. Hindi niya iniwan si Aling Edang. Kahit kaunti lang ang pagkain, ibinibigay niya ito sa matanda. Isang gabi, ramdam ni Aling Edang ang paghihirap ni Dante. Sabi niya, "Anak, huwag mo na akong isipin. Matanda na ako. Iligtas mo ang sarili mo." Pero ang sagot ni Dante, "Hindi ko po kayo iiwan, Inay. Ang buhay ko ay para po sa inyo. Kahit magutom ako, hindi ko kayo hahayaang mag-isa." Biglang may kumatok sa pinto. Kahit pagod na si Dante, binuksan niya ito. Isang matandang lalaking pagala ang nakatayo roon. "Anak, gutom na ako. May pagkain ka ba?" Walang pag-aalinlangan, ibinigay ni Dante ang huling pagkain nila. Napaluha si Aling Edang, pero ngumiti ang matanda. "Nakita ng langit ang kabutihan mo. Pagpapalain ka ng Diyos." Pagkasabi noon, bigla siyang nawala. Kinabukasan, dumilim ang langit. Bumagsak ang ulan. Nawala ang tagtuyot at muling namunga ang mga taniman. Ang mga taong dati tumatawa kay Dante, ngayon ay humanga sa kanya. Sa tulong ng mga tao, nagkaroon si Dante ng sariling lupa. Ginawa niya itong masaganang bukid. Hanggang sa huling sandali ni Aling Edang, inalagaan siya ni Dante, tinupad ang kanyang pangako. Kumalat ang kwento ni Dante sa iba't ibang lugar. Naging inspirasyon siya sa maraming tao. At sa mga kabataan ngayon, siya ay huwara ng tunay na kabutihang loob. Ang gintong aral sa kwento ay, ang tunay na kabutihan ay hindi nasusukat sa yaman o kalagayan sa buhay, kundi sa taos pusong malasakit at paglingap sa kapwa, lalo na sa oras ng pangangailangan. Ang kabutihang ginagawa ng walang hinihinging kapalit ay nagbubunga ng biyaya at inspirasyon para sa lahat. Para sa tuloy-tuloy na kwentuhan, at sa iba pang gintong aral mag-subscribe na sa ating YouTube channel, at pindutin na rin ang notification bell para updated ka sa susunod nating mga video.